Isang pulis ang patay ng maipit sa 10-wheeler sa Rodriguez, Rizal, pasado alas 7 ng gabi kanina. Ang biktima na nakamotorsiklo noon, pumailalim po sa 10-wheeler na may kargang bulldozer. Hawak na ng Rodriguez Police ang driver ng nakadisgrasyang truck at patuloy ang investigasyon sa insidente. Na-question ang kahandaan ng gobyerno laban sa Ebola. Wala kasing protective gear ang ilang sumalubong sa mga peacekeeper galing Liberia kung saan laganap ang virus. Tuloy rin ang pagpuna sa kalidad ng ilang protective gear na hindi pasado sa ekspertong tinanong ng GMA News Special Assignments Team. Ang tugon dito ng otoridad sa report ng saksing si Ian Cruz. Galing sa Liberia kung saan may Ebola ang kanilang sinalubong. Pero walang anumang protective gear ang mga nagbukas ng pinto ng eroplanong sinakyan ng 133 Pinoy UN peacekeepers, mga taga Bureau of Quarantine pa man din ng Department of Health. Ang dalawang ito na kasamahan din nila, wala rin kahit anong proteksyon, kahit guantes o face mask man lang. Wala rin protective gear ang piloto ng sinakyang eroplano. Pagyang protektado ng guantes at face mask ang mga sundalong sumundo at nagbuhat ng gamit ng mga peacekeeper pero may naka-expose pa ring bahagi ng katawan. Samantalang ang driver ng bus na naghatid sa kanila mula Villamor Air Base hanggang Sangli Point sa Cavite at ang mga sumalubong sa kanila sa Caballo Island kung saan sila naka-quarantine, naka-protective suit. Ang tanong, mali nga ba ang hindi pagsuot ng proteksyon ng ilan? Wala bang tsansang maipasang Ebola virus na kumakalat kung ang body fluid ng isa ay maidampi sa isa at pumasok sa mga opening tulad ng bibig, mata at ilong? Wala naman sa protocol na magsusuot sila ng protection dahil wala namang risk na nandoon dahil itong mga dumating na ito ay wala namang sintomas. 21 araw na kasing na-quarantine ang mga peacekeeper bago sila umalis sa Liberia at negatibo sila sa virus. Dagdag pag-iingat lang ang 21-day extra quarantine sa Caballo Island sa Cavite. Ang hawaan nangyayari raw kung may sintomas ng virus tulad ng lagnat pero wala rin ito ang mga peacekeeper. Kung ganoon, bakit pinag-protective gear ang ilan at hindi ang iba? It was our discretion. Para meron na rin peace of mind. At ang pagkakaiba-iba ng pamantayan, hindi raw nangangahulugang maluwag ang quarantine protocol ng bansa. Mas mahigpit tayo. Yes. Ba't naman nasabi nilang mas mahigpit doon? Unang-una, wala naman silang mandatory quarantine ng ginagawa. Tayo nga nagmamandatory quarantine. May mga protective gear din at ibang gamit ang mga medical personnel na re-responde sa Ebola cases tulad sa San Lazaro Hospital. Meron po kami yung parang Tyvek suit, yung water repellent, fluid repellent, na kahit matalamsikan ng dugo o masukahan, hindi tatagos. Pero iba ang sabi ng isang grupo ng mga nagprotestang health workers. Unfortunately, it is penetrable by water and more so ng body fluids ng pasyente. Ipinasuri ng GMA News sa isang eksperto ang personal protective equipment na ibinahiram ng San Lazaro Hospital. Kailangan kasi, natatakpan kasi ito o paano yan kung nandyan, tapos nandito ang sapatos mo, tapos parang merong space dito. Paano kung mag-spill yung dugo o kaya yung vomitus ng pasyente. Dapat mahaba yung glove, yung second level ng glove hanggang dito. Para natatakpan mo yung sleeve nito. Itong sleeve na to, natatakpan mo ng isang glove pa hanggang dito. So, kailangan yan. Okay. So, yan ang glove. Manipis. Ito, madali itong magkaroon ng mist. Kahit ako, ayoko itong gamitin. Yung face shield nito, ang nire-recommend kasi dito is mas natatakpan talaga ng mabuti ang face mo. Ito, diba, no? Although, nandito yung mask mo, no? Pero, pero ang recommendation is kahit na meron kang, yung N95 mask, it's better na meron talagang shield. Nanindigan naman ang DOH na pasado sa standards ng World Health Organization ang binili nitong Ebola protective gear. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Walang naipakita ebidensya sa Senado ang nag-aakusang overpriced at may nakinabang sa Iloilo Convention Center o ICC. Kaya ang inungkat ng mga senador ang posibleng pakinabang ng kumpanyang nag-donate ng lupa para sa center. Saksi si June Veneracion.
Ang aligasyon, overpriced ng halos ₱500,000 ang pinagagawang Iloilo Convention Center o ICC at may nakinabang umano rito. Pero pag-amin sa Senado na nag-aakusa, Mr. Norado, yung Mr. Chairman, conspiracy po yung teorya nyo dito. So ano yung ebidensya nyo na nag-usap-usap sila para pag unang-una i-overprice yung Iloilo Convention Center at pangalawa, kumita sila rito kasi I assume hindi naman sila mag-uusap kung wala silang, tatama ho ba yun na wala silang pagkakakitaan ho rito? Mr. Chairman, as the Senate President said, I have to admit that right now there's no evidence because I have no subpoena powers. But as I said, Mr. Chairman, as an investigative journalist, there are... Hindi ko na iniisip yung bayarin ko ng monthly. Pag may pera ka, magpapaload ka, tsaka depende sa gamit ng kasama ko sa bahay. Sa prepaid kuryente, wala ng monthly bill. Para ka lang nagpapaload ng cellphone. Mula ₱100 hanggang ₱1,000 ang pwedeng i-load na mabibili sa mga Meralco Business Center, Bayad Center at ilang piling load retailer. Pero hindi gaya sa cellphone, hindi raw na-expire ang kuryente load. Hindi po kakainin ng load at ito po guaranteed kapag medyo may nawawala. Ang napakadaling imbestigahan, nandiyan pa rin ang metro, makikita yung reading, so wala po talagang mawawala. Malaking tipid daw yan para sa may bahay na sinen na pagkakasya niya raw ang ₱200 na load para sa 4 na araw na konsumo sa kuryente. Minsan, tinatabi ko na pambayad naman ng tubig. Yung masisave mo. Pinadadalan din ng text ang mga consumer para i-update tungkol sa kanilang load. Kapag mababa na yung load, let's say ₱50 to ₱100 na lang yung load, may warning na mag-reload na sila, may reminder naman. So hindi sila nagugulat. At kahit maubusan ng load lalo na kung 10 oras ng gabi, hindi naman daw agad mapuputulan ng kuryente. Libre ang pagpapakabit ng prepaid meter, wala ring service deposit, at ang buwan ng galaw sa singil sa kuryente na ipapasa rin agad sa mga consumer. Na-enjoy din naman po kapag may bawas singil or may adjustment na binibigay ang Meralco, pati sa prepaid nakakatanggap din kami. Target ng Meralco na umabot sa 40,000 ang mga naka-prepaid kuryente hanggang sa susunod na taon. Pero hindi lahat masaya. Ang grupong United Filipino Consumers and Commuters, kinuwestiyon ang anilay advance collection o maagang pangungulekta para sa kuryenteng kinokonsumo pa lang. Dati na rin pinuna ng consumer group na Power kung paano ma-refund ang ibinayad kung nagkamali raw ng singil sa consumer. Sagot dito ng Meralco, magiging rebate daw o dagdag sa susunod na load ang sobrang singil. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. Patay ang 2 bata sa Valenzuela matapos tamaan ng bala ng sumpak. Nagsimula insidente ng mag-away ang magkakaanak sina Giancarlo Bayagosa at Ronnie Montemayor. Nag-agawan sila sa sumpak at bigla na lang itong pumutok. 2 batang tinamaan ng ligaw na bala. Ang isang biktima ay kaanak din ng mga suspect. Sugatan din ang nanay ng isa sa mga biktima. Maharap ang 2 suspect sa kasong murder at frustrated murder. Inaalo ng pulisya kung may kinalaman sa paggamit at pagbenta ng illegal na droga ang pagtatalo ng mga suspect. Wanted ng pulisya ang isang lalaking biglang namaril na isang hairstylist at isang taxi driver sa Quezon City. Patay ang mga biktima. Armado at mapanganib ang turing ng pulisya sa suspect. Base sa investigasyon, nagpapapedicure ang suspect sa isang parlor at may kausap sa telepono nang biglang tumaas ang boses at barilin ang isang hairstylist na nakikipagtawanan noon sa mga kasama. Pagkatapos lumabas ang suspect at pumara ng bus at tinutukan ang driver at konduktor. Pero agad din daw bumaba at pumara ng taxi. Nang hindi tumigil, binaril din niya ang taxi driver. Hindi muna inilabas ng pulisya ang litrato ng suspect habang patuloy ang investigasyon. Kulang pa ng 4 pounds si Manny Pacquiao. Mahigit 1 linggo bagong pagtutos nila ni Chris Algieri. Ano kaya ang mahagbang ni Pacman para mahabol ang tamang timbang? Saksi si Chino Gaston. Takbo sa umaga, sparring at gym training sa hapon. 100% ng araw ang kondisyon ni Manny Pacquiao. Ready na tayo. Maintain na lang yung sharpness and then yung killer instinct. Yung focus natin sa fight. Pero kulang pa siya sa timbang. 140 pounds pa kasi siya ngayon. Mas mababa sa 144-pound catch weight para sa junior welterweight bout nila ni Chris Algieri.
Sabi ng boxing analyst na si Dan Rex Tapdasan, baka nasobrahan sa ensayo si Pacman. Makikita mo rito yung gutom ni Manny Pacquiao na talagang grabe yung training niya. Tingnan naman natin kung hindi naman siya manghina or hindi naman siya tinatawag nga nilang overtrained. Sa ngayon, nagbawas na ng ensayo si Pacman para di na lalong gumaan. At para magkalaman pa, isang bandehandong kanina ang inihahain kay Pacman. Bukod pa sa paborito niyang balbakwa, adobong native na manok, danggit at pakbet. He always has to eat more. He has a ridiculous metabolism. So he needs to eat to keep his weight up. But no, it's fine. Iwala naman si Tapdasan na sa estado ngayon ni Pacquiao sa boxing. Alam na raw niya kung bakit kapos siya sa timbang at kung tama at epektibo ba ang kanyang training at adjustment. Di rin naman daw dihado si Pacquiao dahil 140 pounds lang din ang natural na timbang ni Algeri. Pero kung si Coach Freddy Roach ang tatanungin, mas maganda raw kung manatili na lang sa 140 pounds si Pacman sa susunod na laban. I like that weight for Manny. I think we'll have a lot more knockouts. I think he has a lot more power at that weight. But, you know, if the big money fights come at 147... Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Abangan mamaya, kita ng mga manggagapas sa Nueva Ecija, paano kaya naagaw ng binansagan nilang halimaw? Dumadaing na ang mga manggagapas sa Nueva Ecija, ang kanilang kita inagaw ng binansagan nilang halimaw. Ang problema nila, problema rin na maraming nawawala ng hanap buhay dahil sa bagong teknolohiya. Saksi si Katrina Son. Halos tapos na ang anihan sa Nueva Ecija at maganda raw ang kita ng mga magsasaka. Pero ang mga manggagapas, dumadaig. Naagawan daw sila ng kita ng binansagan nilang halimaw. Hindi namin pabor yun. Dahil walang hanap buhay ng mga tao dito sa amin kung papasok yun. Ang tinutukoy na halimaw, harvesting machines na ginagamit sa panggagapas. Malaking sa amin. Malaking kahirapan. Na wala nang gagapasa mga tao. Ang ilan, napilitan na lang daw mamasukan sa mga rice mill para magbilad ng palay. Ano po ang ano nyo? Anong ginagawa nyo paraan para mabuhay kayo? Nagtrabaho sa mga extra na lang. Mga palay. Wala na po Wala na kaming gagapasin. Paliwanag ng ilang may-ari ng harvester at may lupa, mas mabilis ang paggapas gamit ang mga makina at mas matipid kesa umupa ng mga manggagapas. Kung pagagapas ko sa manggagapas, baka abutin ng mga 1 linggo. Mabebelita pa, gagapasin pa. Kung abutan ng ulan. Ito po sa harvester po, ilang araw lang? Sa harvester, 1 araw lang. Ang dapat tumulong din tayo, kawawa rin mga gapas Hindi na bago sa kasaysayan ng mga nawawalan ng trabaho sa tuwing may bagong teknolohiya. Ang mga gumagawa nga ng mga pinipitang billboards at signage na bawasan ng racket dahil ang uso ngayon, mga gawa sa tarpaulin. Sa larangan ng publishing naman, out na ang literal na cut and paste para mag-layout ng dyaryo dahil pwede na itong gawin sa computer. Kahit sa mga pabrika, mas advanced ang mga robot na ginagamit, mas kaunti ang kailangang tao. To do things better, more efficient, faster, tapos at a lesser cost. Pero kung may mga nawawalan ng trabaho, merong mga bagong nalilikha tulad ng mga nag-ooperate ng mga computer at makina. Kaya ang mga tao dapat daw magdagdag ng skills para makasabay sa teknolohiya. We have to innovate, no? Because we cannot stop technology, we cannot stop advancement from happening. There are things that machines cannot do that only humans can do. Yun ang kailangan nating hanapin at para doon tayo pumuesto. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Hindi na lang ang mga butanding sa Sorsogon ang napapadpad sa Bicolandia. Sa Albay naman ang nagsulputan mga dolphin. Kinagigiliwan ng mga turista ang grupo ng mga dolphin na lumalangoy sa bahagi ng Santo Domingo. Umaabot nga raw sa mahigit 50 dolphin ang naiispatan doon kada araw. Inaasahang magpapasigla pa ito sa turismo sa Albay kung saan maraming isda nakasama sa mga kinakain ng dolphins. At panawagan po ng lokal na pamahalaan sa mga mangingisda, itigil na po ang dynamite fishing. At susunod na, kung may itim na paeya, nasusunod po ngayon na isang gusali sa Binondo, Maynila na may 3 palapag. Pahirapan ang pag-apula sa apoy. Kulob kasi ang gusali kaya hindi makalabas ang usok. Ayon sa BFP, iba't ibang sports equipment ang nasa loob ng gusali.
All this. Pagmamalaki nga ng inaakusahang nakinabang sa proyekto na si Senate President Franklin Drilon, nakalibre pa ang gobyerno ng 500 million pesos sa proyekto. Yan kasi ang halaga ng 17,000 square meters na loteng pinagtatayuan ng ICC na donasyon ng Mega World Corporation sa gobyerno. It would be an advantage to the developer, would it not, since several hotels and office buildings are being developed there, to have a convention center. That's correct. It was there was a commercial benefit also to the developer. Ang convention center kasi bahagi talaga ng plano ng Mega World. Dagdag atraksyon para maraming tumira o magnegosyo sa lupang nakapalibot dito na dinidevelop ng Mega World. Mega World has a master plan. And I would suppose that the Department of Tourism checked out his master plan in order to make sure that the convention center would be in conformity with the master plan of Mega World. As a matter of fact, it must have been Mega World that decided where to put the convention center. And that was the piece of land that they donated. Ibig sabihin, may centerpiece na ang lupa. Parang Araneta Coliseum na dagdag atraksyon sa buong Araneta Center. Ang kaibahan, gobyerno na ang gumasto sa ICC, kahit ang disenyo, idinikta ng Mega World. Bahagi ng pondo ang mula sa Disbursement Acceleration Program na inilaan kay Drilon, na nakipag-usap sa Mega World. May menos pa sa buwis o malaking tax incentive bilang bahagi ng kasunduan kapalit ng donasyon. Hindi lang malinaw kung gaano kalaki. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang Mega World tungkol sa issue. Siya pa na nakipag-usap sa Mega World, wala raw kinalaman si Drilon sa anumang bidding kaugnay sa proyekto. Wala rin aniyang overpricing. We are proud of our role as the owners of this beautiful property, and together with the people of Iloilo, we look forward to its timely inauguration. Mr. Chairman, kaya kung ang nag-aakusa sa amin ay mapapatunayan na ako ay nakinabang o kumita ng kahit magkano, kahit 1 piso sa proyektong ito, ako ay nakahandang magbitiw agad sa pwesto. Pero nanindigan si Mejorada, niluto raw ang bidding kaya napunta sa Hillmarks Construction Corporation. Pareho sa gumawa ng overpricing umanong Makati City Hall Building 2. Investigative journalist daw siya kaya nag-research daw siya. The original information that I obtained about the project, which was gathered by various sources during the briefing held during the unveiling for the Iloilo Convention Center, at nakalagay din po sa Wikipedia based on published sources, no? Ay 6,400 square meters. Yun po ang ginamit po sa pag-compute na at 679 million to complete phase 1 and 2 aabot po sa 106,226 per square meter po. Okay. Kung hiningian lang po kami sana ng dokumento, and I have insisted that we be open and transparent, sana nabigay po namin lahat ng impormasyon na kinakailangan para ang isang investigative journalist na magaling makuha ng tama ang impormasyon at hindi umasa sa Wikipedia. Nagtanong din si Senadora Nancy Binay, anak ni Vice President Jejomar Binay, na nadidiin sa isyu ng mga overpricing umanong proyekto. Bahagyang nagkainitan dahil sa tanong. It was addressed to President Aquino, your request? Yes. Who else would you address a request for funding? Siguro, Senator President, can we request a copy of that letter? I'll look for it. And how much was the amount that you requested? I don't recall. Siguro for ano lang, because... What is the materiality of the question? The issue here is the overprice. There has been no proof present. The details of the pricing of the building was explained in detail. Ang pagharap ni Drilon sa pagdinig at sa nag-akusa sa kanya, nagamit naman ni Senador Antonio Trillanes IV para magpahaging kay Vice President Binay. Oo, makita mo niyo yung comparison. Ito si Senate President Drilon, inakusahan, humarap siya kahit hindi pa nga namin hinahanap. Itong si Vice President Binay, dapat nga nagkukusa siya pero nagtatago siya. Sagot ng kampo ni Binay, tama lang ang payo ng Pangulo na kumplituhin na ang pagdinig. Lalo't ginagastosan daw ito ng pera ng publiko. Ang Senado po ay gumagastos ng 50 million pesos a day para mag-operate. Sa bawat hearing po, 50 million pesos a day ang ginagastos. Itinanggi ito ni Blue Ribbon Committee Chairman T.G. Gingona. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi.
Tila in demand para sa eleksyon 2016 si Senadora Grace Poe. Matapos ang pagpalutang sa tambalang Mar Rojas Grace Poe, payag din daw si Vice President Jejomar Binay na makapares siya. Ano kayang masasabi ng Senadora? Saksi si Lea Alves. Nagyakapan pa ng magkita sa pagtitipon ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa Tagaytay, sina Vice President Jejomar Binay at Senadora Grace Poe. Isang araw lang yan matapos palutangin ng Liberal Party ang posibleng tambalang Mar Poe sa 2016 presidential elections. Pero sabi ni Binay kanina, pwede rin namang siya ang makatambal ng Senadora. Alam mo naman sa politika, everything is possible. Dati pa naman daw itong pinag-uusapan, sabi ng partido ni Binay. It's open, tickets open, so wala pang, nothing's closed. Yan lang ang masasabi ko. Wala pang, there have been no offers, but there have been discussions. Noong 2004 presidential elections, campaign manager si Binay ng ama ng senadora na si Fernando Poe Jr. Hindi na rin daw issue ang pagkakatanggal kay Poe sa senatorial lineup ng una noong 2013 elections, kahit common candidate siya ng una at Team Pinoy. Tapos na yun, matagal na yun. 4 years ago na yun, wala nang, hindi na pinag-usapan yan. Hindi katakataka kung tulad noong 2013, dala-dalawang grupo ang nanliligaw sa senadora. Number 1 kasi siya sa 2013 senatorial race. Nahunguna rin sa ilang survey sa mga posibleng kandidato sa pagka-vice president. Pero sabi ng senadora, basta ganito, ayoko lang talaga nagsasalita ng tapos kasi marami nang nasunog dyan. Pero ang akin naman ginagampanan, yung aking trabaho, sa totoo lamang at masasabi ko naman sa ating mga kababayan, hindi ko naman talaga pinaplano. Dahil nasa pagtitipon na rin lang sila ng KBP, humingi na rin ng paumanhin si Binay sa pag-atras sa debate nila ni Senador Antonio Trillanes IV. Sinimulan na kasi ng KBP ang pag-aayos dito. Pero ganun ho ang pangyari. So, hindi na lamang po. Sorry, hindi na po tayo matutuloy sa harapan na. We accept the apologies and it is the Vice President asking for it. So who are we not to accept? Ako si Lea Alves, ang inyong saksi. Para makabawas topic ngayong Kapaskuhan, may pakiusap po ang MMDA sa pamunuan ng mga mall. Magkaroon ng shifting o huwag magsabay-sabay ng operasyon. Saksi, si Steve Dailisan. Tuwing panahon ng Pasko, pinitensya ang hebigat na trapiko dahil sa dagsa ng mga mamimili sa mall at Tiangge sa Metro Manila at mga babiyahe pa sa mga probinsya. Mula Nobyembre hanggang Disyembre, tumataas ng 15 to 20% ang traffic volume sa Kamaynilaan at asahang kakapal pa yan ngayong taon, lalo't dumami pa ang mga bagong biling sasakyan batay sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines. Ginhawa sana ang hatid ng mga alternatibong ruta o Christmas lane. Ang kaso, wala munang Christmas lanes ngayong taon dahil sa kabi-kabilang road construction at repairs. Kabilang ay tinatayong NAIA Elevated Expressway at Skyway Stage 3 na makaapekto sa mga pa-SLEX at NAIA. Pang-iwas bahang Blumentritt Interceptor Project sa mga biyaheng Divisoria naman. Pati ang pagsasaayos sa Ross Boulevard na hinahabol para sa pagdating ni Pope Francis sa Enero. Mahigit 100 road repairs ang kasalukuyang sinasagawa sa mga kalsada ng Metro Manila. Karamihan sa mga ito sa susunod na taon pa matatapos. Itong isang ito na ginagawa dito sa Vimapa Street na malapit lamang sa isang mall, dapat matapos ngayong Nobyembre pero mukhang mahaba-haba pa ang kinakailangan nilang gawin. Kakaroon tayo ng moratorium on inspection dito sa this coming December. So yung mga hindi matatapos, hindi na gagawin, lalo na dun sa mga critical area. Yung naka-open excavated na yun yung patatap natin. Naglalatag pa ng bagong alternate routes at Christmas traffic plan ng MMDA. Pati malls, pakikiusapan daw na huwag magsabay-sabay ng operasyon. Magkakaroon kami ng isang dialogue with the mall operators. Kasi minsan unreasonable na rin yung nila, operating hours to the extent na talagang traffic generator din naman. Mungkahin ni Tolentino magbukas ang ilang mall mula 8 a.m. hanggang 10 p.m. at ang iba naman mula 10 a.m. hanggang 12 midnight. Siguro iba't ibang areas hindi pare-parehong oras. Lalo na ako call center agent ako, mas pabor yung pagsaagahan nila kaysa yung 10 o'clock na minsan ang haba pa ng pila tapos dami pang taong kapila, kaya magpapasko mas maganda yung maaga yung ating opening. Paggabi mas konti yung mamimili. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.
Prepaid kuryente, wala po yung metro at niloloda na parang cellphone. Marami nang natuwa, meron pa rin namang kumestyon. Saksi si Julius Segovia. Unang tinesting sa ilang bahay sa San Luis, Batangas noong 2011 ang prepaid kuryente hanggang naisipan din gawin ng Meralco. Ngayon, may 1,000,000 bahay na sa Rizal at Metro Manila. Eto, Pia, hindi pa pagpalabok agad nating nasa isip yung sauce niya, kulay orange. Oo. Tapos yung lasa niya, siyempre, masarap, palabok yan. O syempre, yun yung parang Pinapalaman pagkatapos niya mong sa kainin, pantis. orange na rin yung labi mo. Pero kung itim yung sauce nito, Nako, ayan. ito yung tanong, patok pa rin kaya yung palabok? Ano kaya ang lihim sa likod ng palabok negra? Darito po ang bida ng lihim ng Ana Sandra, Mikael Daes. Natikman ko na ang paella negra. Alam ko na yung pasta negra. Yung iba dito gusto na ng cerveza negra. Pero ngayong gabi, susubukan ko ang palabok negra. Kamusta kaya yun? Palabok negra. Bakit negra? Dahil itim yung noodles. Pero ano nga ba yun? Kasi usually yung palabok natin ay orange. Ginamit namin dyan squid ink instead of the normal stock. And kasi orange lang naman Diba yun dahil at swete lang. Okay, sir. Confession, hindi ako kumakain ng squid ink. Ano ba yung lasa ng squid ink? Lasang squid. Mas rich lang yung lasa. Inspirasyon daw ni Chef Kenneth Villaluz ang makalumang paella negra at pasta negra sa pag-imbento nitong palabok negra. Bukod sa squid ink ang ginagamit na sauce, wala itong chicharon sa ibabaw. Sa halip, ginawang toppings dito ay ang hipon, pusit at mga gulay. Hindi malinaw kung saan at sino ang nakatuklas ng paggamit ng tinta ng pusit sa pagkain. Pero may mga nagsasabing galing pa raw ito sa mga manlalakbay sa Mediterranean na siyang nadala nila sa Japan kung saan tinawag nila itong ikasumi hanggang naipasa na rin ito sa iba't ibang bansa. Okay lang siya. Although naninibago ako. If you didn't tell me na palabok siya, hindi ko isipin na palabok. I guess yung similarity lang niya sa palabok is yung noodles. So parang completely different ano niya. Not yung mga iba niyang mga sahog. So para sa akin, parang ibang-iba yung lasa niya compared sa normal na palabok na alam ko. But in fairness, considering squid ink siya, hindi ko nalalasahan yung lansa. Yan ang gusto ko sa mga Pilipino. Kahit ang dami-dami na nating mga pagkain, naghahanap pa rin tayo ng paraan para ma-reinvent ang mga classic nating putahe. Ako po si Mikael Daes. This is Midnight Express. Good night! Isang pulis ang patay ng maipit sa 10-wheeler sa Rodriguez, Rizal, pasado alas 7 ng gabi kanina. Ang biktima na nakamotorsiklo noon, pumailalim po sa 10-wheeler na may kargang bulldozer. Hawak na ng Rodriguez Police ang driver ng nakadisgrasyang truck at patuloy ang investigasyon sa insidente. Na-question ang kahandaan ng gobyerno laban sa Ebola. Wala kasing protective gear ang ilang sumalubog sa mga peacekeeper galing Liberia kung saan laganap ang virus. Tuloy rin ang pagpuna sa kalidad ng ilang protective gear na hindi pasado sa ekspertong tinanong ng GMA News Special Assignments Team. Ang tugon dito ng otoridad sa report ng saksing si Ian Cruz. Galing sa Liberia kung saan may Ebola ang kanilang sinalubong. Pero walang anumang protective gear ang mga nagbukas ng pinto ng eroplanong sinakyan ng 100 at 33 Pinoy UN peacekeepers, mga taga Bureau of Quarantine pa man din ng Department of Health. Ang dalawang ito na kasamahan din nila, wala rin kahit anong proteksyon, kahit guantes o face mask man lang. Wala rin protective gear ang piloto ng sinakyang eroplano. Pagyang protektado ng guantes at face mask ang mga sundalong sumundo at nagbuhat ng gamit ng mga peacekeeper pero may naka-expose pa ring bahagi ng katawan. Samantala ng driver ng bus na naghatid sa kanila mula Villamor Air Base hanggang Sangli Point sa Cavite at ang mga sumalubong sa kanila sa Caballo Island kung saan sila naka-quarantine, naka-protective suit. Ang tanong, mali nga ba ang hindi pagsuot ng proteksyon ng ilan? Wala bang tsansang maipasa ang Ebola virus na kumakalat kung ang body fluid ng isa ay maidampi sa isa at pumasok sa mga opening tulad ng bibig, mata at ilong? Wala naman sa protocol na magsusuot sila ng protection dahil wala namang risk na nandoon dahil itong mga dumating na ito ay wala namang sintomas. 21 araw na kasing na-quarantine ng mga peacekeeper bago sila umalis sa Liberia at negatibo sila sa virus. Dagdag pag-iingat lang ang 21-day extra quarantine sa Caballo Island sa Cavite. Ang hawaan nangyayari raw kung may sintomas ng virus tulad ng lagnat pero wala rin ito ang mga peacekeeper.
Kung ganoon, bakit pinag-protective gear ang ilan at hindi ang iba? It was our discretion para meron na rin peace of mind. At ang pagkakaiba-iba ng pamantayan, hindi raw nangangahulugang maluwag ang quarantine protocol ng bansa. Mas mahigpit tayo. Yes. Ba't naman nasabi nilang mas mahigpit doon? Unang-una, wala naman silang mandatory quarantine ng ginagawa. Tayo nga nagmamandatory quarantine. May mga protective gear din at ibang gamit ang mga medical personnel na re-responde sa Ebola cases tulad sa San Lazaro Hospital. Meron po kami yung parang Tyvek suit, yung water repellent, fluid repellent, na kahit matalamsikan ng dugo o masukahan, hindi tatagos. Pero iba ang sabi ng isang grupo ng mga nagprotestang health workers. Unfortunately, it is penetrable by water and more so ng body fluids ng pasyente. Ipinasuri ng GMA News sa isang eksperto ang personal protective equipment na ibinahiram ng San Lazaro Hospital. Kailangan kasi, natatakpan kasi ito o paano yan kung nandyan, tapos nandito ang sapatos mo, tapos parang mayroong space dito. Paano kung mag-spill yung dugo o kaya yung vomitus ng pasyente. Dapat mahaba yung glove, yung second level ng glove hanggang dito. Para natatakpan mo yung sleeve nito. Itong sleeve na to, natatakpan mo ng isang glove pa hanggang dito. So, kailangan yan. Okay. So, yan ang glove. Manipis. Ito, madali itong magkaroon ng mist. Kahit ako, ayoko itong gamitin. Yung face shield nito, ang nire-recommend kasi dito is mas natatakpan talaga ng mabuti ang face mo. Ito, diba, no? Although nandito yung mask mo, no? Pero, pero ang recommendation is kahit na meron kang yung N95 mask, it's better na meron talagang shield. Nanindigan naman ang DOH na pasado sa standards ng World Health Organization ang binili nitong Ebola protective gear. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Walang naipakita ebidensya sa Senado ang nag-aakusang overpriced at may nakinabang sa Iloilo Convention Center o ICC. Kaya ang inungkat ng mga senador ang posibleng pakinabang ng kumpanyang nag-donate ng lupa para sa center. Saksi si June Veneracion. Ang aligasyon, overpriced ng halos ₱500,000 pesos ang pinagagawang Iloilo Convention Center o ICC at may nakinabang umano rito. Pero pag-amin sa Senado na nag-aakusa, Mr. Norado, yung Mr. Chairman, conspiracy po yung teorya nyo dito. So ano yung ebidensya nyo na nag-usap-usap sila para unang-una i-overprice yung Iloilo Convention Center at pangalawa, kumita sila rito kasi I assume hindi naman sila mag-uusap kung wala silang, tatama ho ba yun na wala silang pagkakakitaan ho rito? Mr. Chairman, as the Senate President said, I have to admit that right now there's no evidence because I have no subpoena powers. But as I said, Mr. Chairman, as an investigative journalist, hindi ko na iniisip yung bayarin ko ng monthly. Pag may pera ka, magpapaload ka, tsaka depende sa gamit ng kasama ko sa bahay. Sa prepaid kuryente, wala ng monthly bill. Para ka lang nagpapaload ng cellphone. Mula 100 pesos hanggang 1,000 pesos ang pwedeng i-load na mabibili sa mga Meralco Business Center, Bayad Center at ilang piling load retailer. Pero hindi gaya sa cellphone, hindi raw na-expire ang kuryente load. hindi po kakainin ng load. At ito po, guaranteed kapag medyo may nawawala. Ang napakadaling imbestigahan, nandyan pa rin ang metro, makikita yung reading, so wala po talagang mawawala. Malaking tipid daw yan para sa may bahay na sinen, na pagkakasya niya raw ang 200 pesos na load para sa 4 na araw na konsumo sa kuryente. Minsan, tinatabi ko na pambayad naman ng tubig, yung masisave mo. Pinadadalan din ng text ang mga consumer para i-update tungkol sa kanilang load. Kapag mababa na yung load, let's say 50 to 100 pesos na lang yung load, may warning na mag-reload na sila, may reminder naman. So hindi sila nagugulat. At kahit maubusan ng load, lalo na kung 10 oras ng gabi, hindi naman daw agad mapuputulan ng kuryente. Libre ang pagpapakabit ng prepaid meter. Wala ring service deposit. At ang buwan ng galaw sa singil sa kuryente na ipapasa rin agad sa mga consumer.
Na-enjoy din naman po kapag may bawas singil or may adjustment na binibigay ang Meralco. Pati sa prepaid nakakatanggap din kami. Target ng Meralco na umabot sa 40,000 ang mga naka-prepaid kuryente hanggang sa susunod na taon. Pero hindi lahat masaya. Ang grupong United Filipino Consumers and Commuters, kinuwestiyon ang anilay advance collection o maagang pangungulekta para sa kuryenteng kinokonsumo pa lang. Dati na rin pinuna ng consumer group na Power kung paano ma-refund ang ibinayad kung nagkamali raw ng singil sa consumer. Sagot dito ng Meralco, magiging rebate daw o dagdag sa susunod na load ang sobrang singil. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. Patay ang 2 bata sa Valenzuela matapos tamaan ng bala ng sumpak. Nagsimula insidente ng mag-away ang magkakaanak sina Giancarlo Bayagosa at Ronnie Montemayor. Nag-agawan sila sa sumpak at bigla na lang itong pumutok. 2 bata ang tinamaan ng ligaw na bala. Ang isang biktima ay kaanak din ng mga suspect. Sugatan din ang nanay ng isa sa mga biktima. Maharap ang 2 suspect sa kasong murder at frustrated murder. Inaalo ng pulisya kung may kinalaman sa paggamit at pagbenta ng illegal na droga ang pagtatalo ng mga suspect. Wanted ng pulisya ang isang lalaking biglang namaril na isang hairstylist at isang taxi driver sa Quezon City. Patay ang mga biktima. Armado at mapanganib ang turing ng pulisya sa suspect. Base sa investigasyon, nagpapapedicure ang suspect sa isang parlor at may kausap sa telepono nang biglang tumaas ang boses at barilin ang isang hairstylist na nakikipagtawanan noon sa mga kasama. Pagkatapos, lumabas ang suspect at pumara ng bus at tinutukan ang driver at konduktor. Pero agad din daw bumaba at pumara ng taxi. Nang hindi tumigil, binaril din niya ang taxi driver. Hindi muna inilabas ng pulisya ang litrato ng suspect habang patuloy ang investigasyon. Kulang pa ng 4 pounds si Manny Pacquiao. Mahigit 1 linggo bago ang pagtutos nila ni Chris Algieri. Ano kaya ang mga hakbang ni Pacman para mahabol ang tamang timbang? Saksi si Chino Gaston. Takbo sa umaga, sparring at gym training sa hapon. 100% ng araw ang kondisyon ni Manny Pacquiao. Ready na tayo. Maintain na lang yung sharpness and then yung killer instinct. Yung focus natin sa fight. Pero kulang pa siya sa timbang. 140 pounds pa kasi siya ngayon. Mas mababa sa 144-pound catch weight para sa junior welterweight bout nila ni Chris Algieri. Sabi ng boxing analyst na si Dan Rex Tapdasan, baka nasobrahan sa ensayo si Pacman. Makikita mo rito yung gutom ni Manny Pacquiao na talagang grabe yung training niya. Tingnan naman natin kung hindi naman siya manghina or hindi naman siya tinatawag nga nilang overtrained. Sa ngayon, nagbawas na ng ensayo si Pacman para di na lalong gumaan. At para magkalaman pa, isang bandehandong kanina ang inihahain kay Pacman. Bukod pa sa paborito niyang balbakwa, adobong native na manok, danggit at pakbet. He always has to eat more. He has a ridiculous metabolism. So he needs to eat to keep his weight up. But no, it's fine. Iwala naman si Tapdasan na sa estado ngayon ni Pacquiao sa boxing. Alam na raw niya kung bakit kapos siya sa timbang at kung tama at epektibo ba ang kanyang training at adjustment. Di rin naman daw dihado si Pacquiao dahil 140 pounds lang din ang natural na timbang ni Algieri. Pero kung si Coach Freddie Roach ang tatanungin, mas maganda raw kung manatili na lang sa 140 pounds si Pacman sa susunod na laban. I like that weight for Manny. I think we'll have a lot more knockouts. I think he has a lot more power at that weight. But, you know, if the big money fights come at 147... Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Abangan mamaya, kita ng mga manggagapas sa Nueva Ecija, paano kaya naagaw ng binansagan nilang halimaw? Dumadaing na ang mga manggagapas sa Nueva Ecija, ang kanilang kita inagaw ng binansagan nilang halimaw. Ang problema nila, problema rin na maraming nawawala ng hanap buhay dahil sa bagong teknolohiya. Saksi si Katrina Son. Halos tapos na ang anihan sa Nueva Ecija at maganda raw ang kita ng mga magsasaka. Pero ang mga manggagapas, dumadaig. Naagawan daw sila ng kita ng binansagan nilang halimaw. Hindi namin pabor yun. Dahil walang hanap buhay ng mga tao dito sa amin kung papasok yun. Ang tinutukoy na halimaw, harvesting machines na ginagamit sa panggagapas. Malaking sa amin. Malaking kahirapan. Sa wala nang gagapasan mga tao.
Ang ilan, napilitan na lang daw mamasukan sa mga rice mill para magbilad ng palay. Ano po ang ano nyo? Anong ginagawa nyo paraan para mabuhay kayo? Nagtrabaho sa mga extra na lang. Mga palay. Wala na po Wala na kaming gagapasin. Paliwanag ng ilang may-ari ng harvester at may lupa, mas mabilis ang paggapas gamit ang mga makina at mas matipid kesa umupa ng mga manggagapas. Kung pagagapas ko sa manggagapas, baka abutin ng mga 1 linggo. Mabebelita pa, gagapasin pa. Kung abutan ng ulan. Ito po sa harvester po, ilang araw lang? Sa harvester, 1 araw lang. Ang dapat tumulong din tayo, kawawa rin mga gapas Hindi na bago sa kasaysayan ng mga nawawalan ng trabaho sa tuwing may bagong teknolohiya. Ang mga gumagawa nga ng mga pinipitang billboards at signage na bawasan ng racket dahil ang uso ngayon, mga gawa sa tarpaulin. Sa larangan ng publishing naman, out na ang literal na cut and paste para mag-layout ng dyaryo dahil pwede na itong gawin sa computer. Kahit sa mga pabrika, mas advanced ang mga robot na ginagamit, mas kaunti ang kailangang tao. To do things better, more efficient, faster, tapos at a lesser cost. Pero kung may mga nawawalan ng trabaho, merong mga bagong nalilikha tulad ng mga nag-ooperate ng mga computer at makina. Kaya ang mga tao dapat daw magdagdag ng skills para makasabay sa teknolohiya. We have to innovate, no? Because we cannot stop technology, we cannot stop advancement from happening. There are things that machines cannot do that only humans can do. Yun ang kailangan nating hanapin at para doon tayo pumuesto. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Hindi na lang ang mga butanding sa Sorsogon ang napapadpad sa Bicolandia. Sa Albay naman ang nagsulputan mga dolphin. Kinagigiliwan ng mga turista ang grupo ng mga dolphin na lumalangoy sa bahagi ng Santo Domingo. Umaabot nga raw sa mahigit 50 dolphin ang naiispatan doon kada araw. Inaasahang magpapasigla pa ito sa turismo sa Albay kung saan maraming isda nakasama sa mga kinakain ng dolphins. At panawagan po ng lokal na pamahalaan sa mga mangingisda, itigil na po ang dynamite fishing. At susunod na, kung may itim na paeya, nasusunod po ngayon isang gusali sa Binondo, Maynila na may 3 palapag. Pahirapan ang pag-apula sa apoy. Kulob kasi ang gusali kaya hindi makalabas ang usok. Ayon sa BFP, iba't ibang sports equipment ang nasa loob ng gusali. All this. Pagmamalaki nga ng inaakusahang nakinabang sa proyekto na si Senate President Franklin Drilon, nakalibre pa ang gobyerno ng 500 million pesos sa proyekto. Yan kasi ang halaga ng 17,000 square meters na loteng pinagtatayuan ng ICC na donasyon ng Mega World Corporation sa gobyerno. It would be an advantage to the developer, would it not, since several hotels and office buildings are being developed there, to have a convention center. That's correct. It was there was a commercial benefit also to the developer. Ang convention center kasi bahagi talaga ng plano ng Mega World. Dagdag atraksyon para maraming tumira o magnegosyo sa lupang nakapalibot dito na dinidevelop ng Mega World. Mega World has a master plan, and I would suppose that the Department of Tourism checked out his master plan in order to make sure that the convention center would be in conformity with the master plan of Mega World. As a matter of fact, it must have been Mega World that decided where to put the convention center, and that was the piece of land that they donated. Ibig sabihin, may centerpiece na ang lupa. Parang Araneta Coliseum na dagdag atraksyon sa buong Araneta Center. Ang kaibahan, gobyerno na ang gumasto sa ICC, kahit ang disenyo, idinikta ng Mega World. Bahagi ng pondo ang mula sa Disbursement Acceleration Program na inilaan kay Drilon, na nakipag-usap sa Mega World. May menos pa sa buwis o malaking tax incentive bilang bahagi ng kasunduan kapalit ng donasyon. Hindi lang malinaw kung gaano kalaki. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang Mega World tungkol sa issue. Siya pa na nakipag-usap sa Mega World, wala raw kinalaman si Drilon sa anumang bidding kaugnay sa proyekto. Wala rin aniyang overpricing. We are proud of our role as the owners of this beautiful property, and together with the people of Iloilo, we look forward to its timely inauguration. Mr. Chairman, kaya kung ang nag-aakusa sa amin ay mapapatunayan na ako ay nakinabang o kumita ng kahit magkano, kahit 1 piso sa proyektong ito, ako ay nakahandang magbitiw agad sa pwesto. Pero nanindigan si Mejorada,
Niluto raw ang bidding kaya napunta sa Hillmarks Construction Corporation. Pareho sa gumawa ng overpriced din umanong Makati City Hall Building 2. Investigative journalist daw siya kaya nag-research daw siya. The original information that I obtained about the project, which was gathered by various sources during the briefing held during the unveiling for the Iloilo Convention Center, at nakalagay din po sa Wikipedia based on published sources, no? 6,400 square meters. Yun po ang ginamit ko sa pag-compute na at 679 million to complete phase 1 and 2, aabot po sa 106,226 per square meter po. Kung hiningian lang po kami sana ng dokumento, and I have insisted that we be open and transparent, sana nabigay po namin lahat ng impormasyon na kinakailangan para ang isang investigative journalist na magaling makuha ng tama ang impormasyon at hindi umasa sa Wikipedia. Nagtanong din si Senadora